Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Good morning to you, everybody. Hindi pala biro itong ginagawa ng mga Muslim na pagpa-fasting, no? Sinubukan ko eh. Kanina, nagising ako medyo late na ng bahagya eh. Diba? Nagising ako ng mga bandang alas 3 pasado. Alas 4. Sabi ko ako, medyo madugas naman kung hanggang paglubog lang ng araw tsaka ako magpa-fasting. Kasi halos parang 3 oras na lang yun, kulang-kulang. Diba? So, sabi ko ako, hindi, hanggang alas 9 ng gabi. Walang kain, walang inom ng tubig, walang intake kahit ano. Walang intake kahit ano. So mga bata, alas 8 na, nararamdaman ko umiinit yung ulo ko. Eto ang problema, mga bandang tumungtong ako ng mga bandang alas 9 pasado, sobrang daming tao eh. Tumungtong ng alas 9 pasado, ayan, putang ina mo, init na ng ulo ko. Nakakain ako alas 11 pasado, putang ina, grabe yung tantrums ko. Hindi pala biro yung ganun. Ay, nako. Hindi pala biro yung pagpa-fasting na ganyan. Walang inom ng tubig. Isipin mo kung pang umaga ka, baka hanap buhay mo alas 6 ng umaga, ganun. Gising ka alas 5 ng madaling araw. Halimbawa, malas mo, alas 8 siguro pasok mo doon. Tapos, gising ka ng alas 6, ganun. Siyempre, sikat na araw ng alas 6, di ka na makakain ngayon. Diba? Pagtungtong mo ng alas 7, alas 8 ng umaga, diretso ka ng trabaho, tapos itiisin mo ngayon, nagtatanghalian lahat ng mga kasama mo sa trabaho, ikaw Muslim, hindi ka pwede magtanghalian. Ang bigat. Tapos uwi ka ng hapon, mga bandang alas 5, lalabas ka. Paglabas mo ng alas 5, titiisin mo ngayon yung traffic, di ba? Pagod ka na, gutom ka pa, nauuhaw ka pa. Bandang alas 5, nasakay ka ng jeep, ganun, sakay ka ng bus. Pag uwi mo ng bahay, mga bandang alas 7, alis matay ka na sa gutom. Ang bigat pala nito. Hindi biro. Akala mo, simple lang. Kasi tagal naman na ako nag-intermittent fasting. Pero pagka, alam mo yun, pag yung intermittent fasting ko kasi, pag gising, wala akong intake ko. Tapos, pag nagutom lang ako, tsaka lang ako kakain. Pero yung puwersahan pala, na kahit gutom ka na, hindi ka pwedeng kumain. Mabigat pala sa katawan ko. Mabigat sa katawan. Okay, anyways, magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. Yung mga gusto umakyat sa live, welcome kayo. Magre-request nga lang kayo na makaakyat sa live para makapagtanong kayo ng diretso. Magandang umaga sa inyo lahat. Kamusta ang buong linggo ninyo? Tapos na linggo, Lunes na ngayon, may konti, may pasok na naman yung mga papasok. Yung mga kainan, kami mamayang konti, medyo haya-haya-hay ng konti kasi di masyado maraming tao kapag Lunes eh. Mga gusto umakyat sa live, welcome kayo na umakyat sa live. Magre-request nga lang kayo na umakyat sa live. Dito meron ditong option sa may bandang gilid. Sa tabi ng comment section, comment bar, meron dyang option para makakyat kayo sa live. So bukas o mamayang konti, kami medyo haya-hay ng konti kasi hindi masyadong mabigat ang araw kapag Lunes eh. Konti lang tao. Hindi katulad ngayon, ang daming tao. Kahapon, grabe, umabot kami ng 30,000. Isang araw lang. Yung benta namin, 30,000. Obviously, hindi naman malinis sa tubo yun. Gross yun, diba? Pero still, umabot kami ng 30,000, which is out of the usual, considering na yung unang araw namin sa pagtitinda ng sinigang ng Project 1M, halos 1,000 lang yung kinita namin. Wala pang 10 tao yung bumili. Bosa ng location. Dito tayo sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Yan, may pila na ng mga taong gusto magtanong. Sige, isa-isayin na natin itong mga to. Dope man, good morning. Yan. Good morning, brother. Taga saan ka? Ay, wait lang. Dali. Hindi ko pa pala na iaayos yung aking audio. Lilipat ko lang sandali yung Bluetooth. Dali lang. Mabilis lang to. Nililipat ko lang sandali yung aking audio. Dali lang wait lang. Okay, ayos. Dopman, good morning brother. Taga saan ka? Rodriguez Rizal po, sir. Okay. Ano tanong mo, brother?
Ah, gusto ko lang po sanang malaman kung okay ba yung magiging God center. Kung okay yung magiging, God centered po. okay naman yun. Malalayo ka sa maraming kalokohan kapag ka God-centric ka. Ibig sabihin nun, yung Diyos ang inuuna mo sa lahat ng bagay. Aiiwas ka sa lahat ng kalokohan. Maliban na lang siguro kapag ka nasa maling religion ka. Kasi may mga maling religion, sila papromotor ng kalokohan eh. May mga maling religion, depende sa aral. Minsan nakaka-istorbo pa sa buhay eh. Tingnan mo, katulad halimbawa ng mga religion na sampay bakod na kailangan mo raw ikaw magbigay ng 10% sa pastor. Sa akin, istorbo yung mga ganong klase ng istorbo yung ganong klase ng mga pastor eh. Imbis sana papunta na sa pamilya may pera, papunta pa sa bulsa ni pastor. Yun. Maliban na lang sa ganon. Pero pagiging God-centric at Diyos talaga inuuna mo sa lahat ng bagay, I think it's okay. Yeah, sagot ko to. Follow-up question, brother. Okay ka na? Okay din po ba yung meron pong love God and neighbors. Ayos naman din yun. Pero isipin mo yung konsepto na pangalawa sa Diyos, unahin mo muna yung sarili mo. Kasi, di ba, ano unang utos? Iibigin mo ang Panginoon ng Diyos, buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo. Pangalawang utos, iibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, unahin mo muna yung sarili mo, tapos yung pag-ibig mo sa sarili mo, yun ang pagtutular. Importante, hindi ka mamahalin ng kapwa-tao mo katulad ng pagmamahal mo sa kanila. Ganun na lang. Hindi ka mamahalin ng kapwa-tao mo katulad ng pagmamahal mo sa kanila. Maliban na lang siguro, makachamba ka ng ilan, 1 piraso, 2 piraso. Pero ang pamilya mo, mahal mo pa higit sa sarili mo. Ang magiging problema mo dyan, mauubusan ka na para sa sarili mo kapag panahon ikaw na ba na may kailangan, tapos hindi ka nila susustentuhan katulad ng pagsusustento mo sa kanila. So I strongly suggest, unahin mo muna ang sarili mo para yung pag-ibig mo sa sarili mo, yun ang pagtutularan mo ng pag-ibig mo sa kapwa-tao. Ayaw mo nagugutom, syempre yung kapwa-tao mo, kung pabayaan nagugutom. Ayaw mo nauuhaw, pamahayaan yung kapwa-tao mo na nauuhaw. Ayaw mong wala kang pera, pamahayaan yung ibang tao na walang pera. Pero importante, dapat mauna kang may pera muna bago ka tumulong sa kung kani-kanino. Ganun yung konsepto eh. Yung iba, inuuna nila yung kapwa-tao nila eh. Una magulang, una kapatid, una kung sino-sino. Tapos mapapansin na lang nila, pag sila na may sakit, pinababayaan lang sila ng mga inunan nila. Pag sila yung tumanda na, hindi naman sila kaya saluhin ng mga inunan nila. Tapos pagdating sa dulo, you will be miserable. Bakit? Kasi you are in this never-ending cycle na yung mga kamag-anak mo, habang buhay nilang, inaasan nila sa'yo yung lahat ng pangangailangan nila. Tapos mamomroblema ka ngayon kung bakit nagkaganon. Kasi kinonsinti mo sila. Inibig mo silang mas mahal mo kaysa sa sarili mo eh. Ganon yung konsepto. Kuha mo yan? Opo. Wala bang audio? Walang audio? Andali. Subukan. Meron po. Araw audio. Okay. Yan. Okay. Follow-up question, brothers. Okay na po ako. Okay. Sobrang helpful po. Salamat, Thank brother. you. Bye-bye. Salamat po. Okay, next tayo. Just Dio something. Dio Cola. Good evening, brother. Good morning pala. Taga saan ka? Taga saan ka, brother? Just? Kabato ka doon. Medyo mahina yung dating mo, brother. Lapit ka ng konti sa mic. Taga saan ka? Kabato. Cotabato, okay. Ano tanong mo, brother? Kabato. Idol, balik Islam ka na ba, Idol? Hindi pa. Pero tinetesting ko tong Ramadan. Nahihirapan ako, totoo. Pero in fairness, nag-enjoy din ako at the same time. Kasi, it clears up the mind. Kasi isa yan sa mga magaganda nagagawa ng fasting eh. Isa sa mga magaganda nagagawa ng fasting, yung konsepto na, yung ang tawag nila mental slug, yung mga parang plaque sa loob ng utak mo natatanggal.
So as in makakapag-isip ka ng mas maganda-ganda, yung katawan mo, pakiramdam mo magaan, pakiramdam mo, alam mo yung malinaw yung kaisipan mo. Ganun yung konsepto na gagawa ng fasting eh. So ako nakikisabay ako, testing natin. Ngayon, syempre, may konting dugas kasi nagigising kami hapon na eh. Nagigising kami kadalasan 1:00, 2:00. Ngayon, araw, nagising ako 3:00 eh. Lumubog yung araw. Sabi ko, hindi pa naman ako nagugutom eh. Hindi pa rin naman ako nauuhaw. In-extend ko, ginawa ko hanggang 9:00 ng gabi. So, yun na ngayon yung sa akin, yung fasting ko. Mula pagising hanggang 9:00 ng gabi. Para walang dugas. Kasi hindi masyado masaya kapag ka madugas eh. Follow-up question, brother. Sa Muslim, ganun man talaga. Mahina yung audio mo, brother. Mahina yung audio. Ayun na nga, nawala na. Mahina yung audio. Pagka ganun, lapit lang kayo ng konti sa mic. Lapit lang ng konti sa mic. Okay, sige, next tayo. Kape. Meron ba dyan? Timpla mo, bira mo, kahit isa lang. Samang-tama to habang madaling araw pa eh. Pwede pa akong kumain ng kung ano-ano. Okay. Good morning, brother. Taga saan ka? Morning po. Bataan po. Bataan. Okay. Ano tanong mo, brother? Tanong ko lang, sa ano to eh, kung nakasulab ba sa Bible, kung bakit si Jesus lang daw kinalaban ni Santanas? Hindi, marami. Hindi si Jesus lang. Pero alam mo, yung nakalag kasi, baka yung alam mo lang na nakalag, si Jesus lang. Pero marami siyang kinalaban in the past na nakasulat sa Biblia. Isa si Miguel Arcangel, na kinalaban niya tungkol sa katawan ni Moises. Tapos sinaway siya ni Miguel Arcangel, sabi sa kanya, sawayin ka nawa ng Panginoon. Isa yon. Isa pa yung kay Job, na nilagyan ng kung ano ng salot sa katawan si Job, ganun. Tapos namatay pa yung mga anak niya. Yung kinalaban din siya nun. Tapos generally, alos lahat naman talaga ng mga banal, kinakalaban naman talaga ni Satanas eh. Ganun. May mga account sa Biblia, marami. Si Eva nga lang, at saka si Adan, di ba? Alam mo naman siguro yung account nun, di ba? Ayun. Follow-up question, brother. Okay po. Pangalawang tanong, abot naman to sa Muslim. Ba't ba sila umikot yung, ayoko namang husgahan, kaso nire-respeto ko naman ang mga Muslim. Ba't nila inikot yung parang Kaaba? Di ko alam. Kaaba banta. Kaaba. Di ko alam. Tatanong ko yan eh. Ayan, baka may mga makakasagot sa inyo dun sa comment section na lang yan. Hindi ko masasagot yung brother. Yung isa na yan, hindi ko masasagot yan. Kasi kulang pa ako sa kaalaman pagdating sa Islam, kaya ako nga inaaral yung Islam para makasagot din ako ng mga tanong tungkol dyan eh. Kasi generally, sa akin kasi personal, sa mahabang panahon dahil nakatira ako sa Metro Manila, alam mo naman, ang mayor parte ng mga taga Metro Manila, Kristiyano. Matagal na akong Kristiyano, gusto ko naman pag-aralan yung iba namang mga religion. Matagal na akong nag-aaral ng Kristyanismo. Halos kabisado ko na nga yung mga majority ng mga bagay na pinaniniwalaan ko sa Biblia eh. Nare-recite ko na nga yung mga talata eh. Diba? So, sabi ko, maiba naman. Aral naman ako ng tungkol sa Quran, ganun. Iba naman. Pero yung mga ibang religion kasi, yung mga hindi na masyadong malalaki sa Pilipinas, hindi ko masyadong tinagang. Meron lang ako mga ibang ideas tungkol sa kanila, tulad ng Hinduism, sinasamba yung baka, ganun, sinasamba yung daga. Pero generally, ang kino-consider ko talaga na isa sa totoo, alin lang sa dalawa, either Kristyanismo o Islam, alin dun sa dalawa. Yung kino-consider ko na totoo. So, yun ang dahilan kung bakit pinagtsatsaga akong basahin ngayon yung Quran, para maintindihan ko naman this time. Kasi nabasa ko ng ilang ulit na. Pero syempre, diba, maraming bagay na hindi ka maintindihan eh. Parang katulad lang din sa Biblia. Pag binasa mo yung Biblia, dahil nga sa lalim ng mga salita, tapos nakaka-boring pa, sama mo na rin yung factor na yun. Ang boring talagang basahin. Kasi nga, puro lumang salita yung gamit. Mahirap maintindihan. Yung sa Biblia naman kasi kahit paano, nakakasagot-sagot na ako ng tungkol sa Biblia eh. Pero yung tungkol sa Quran, di pa kasi ako nakakasagot ng, alam mo yun, sensible pagdating sa Quran eh. Wala pa ako masyadong malay eh. Kaya inaaral ko. Ganun. Tungkol dyan, eventually masasagot ko rin yung mga tanong na yan. For now, pagpatawad yun na muna, hindi pa ako masyadong magaling sa Quran. Hindi pa ako masyadong magaling sa Quran. Inaaral ko pa. Okay po. Pangatlong tanong ko naman po. Sige. Kamusta yung experience mo sa pagiging fasting? Utang ng init ng ulo ko kanina. Pag initan ko pa itong mga tao ko.
Ang hirap pala nito. Nung una kasi, okay pa eh. Nung una, okay. Then, nagising ako. Then, syempre, no, pagka sikat ng araw, bawal na kumain, bawal na rin uminom eh, diba? So, wala ka talagang intake, as in zero intake ka talaga. So, then, nagising ako, may konting dugas kasi eh. Ang dugas, panggabi kasi kami. So, natutulog kami ng umaga. Madalas sa tulog namin, mga alas 5 na madaling araw, alas 6 ng umaga, gano'n ang oras ng tulog namin eh. So, syempre, tutulog ako, alas 6 ng umaga, gano'n, tapos di nakakain pag sikat ng araw. Tapos, nagigising kami, kadalasan, alauna, alas 2 na madaling araw. Ngayong araw, medyo late ako nagising kasi late din naman ako natulog. Nakatulog ako alas 8, mag-alas 9 na eh. Nagising ako, mga bandang halos alas 3:30 na ng hapon, mag-alas 4 na eh. Tumungtong ng alas 6. Dito kasi, dito sa Dome sa Viewpoint, ganda kasi nitong lugar na to, nandito yung sunset eh. Iniinggit ko lang kayo para pumunta kayo rito, ganun. Pero dito kasi yung sunset, syempre, makikita mo ngayon dito, lumulubog na yung araw, di ba? Tapos, lumubog yung araw, di pa ako nagugutom. Hindi pa rin ako nahuuhaw. Tapos sabi ko syempre, galing sa tulog, di ba? Tapos 2 oras na lang halos yung lampas 2 oras na lang yung hanggang sa paglubog ng araw mula paggising ko kanina, sabi ko, hindi pa ako nagugutom eh. Hindi pa rin ako nauuhaw. Extend ko nga ng konti. Gawin ko na lang hanggang alas 9. Kasi, alam mo yun, pag may mga ginagawa kasi kong bagay sa buhay, ayoko kasi ng dugas eh. Hindi masaya yung dugas eh. Parang katulad itong Project 1M. Kung sakali mang mabitin ang pera dito, 50 mil lang kasi nilabas ko rito para doon sa mga bago lang dito sa programa ko sa Project 1M. 50 mil lang ang inilabas ko rito. So, syempre, yung 50 mil, ine-expect ko na sasapat yun, supposed to be sasapat. Ngayon, pagka nagkataon na halimbawa, nabitin, ganun, mangungutang ako. Yun ang konsepto ko. Kasi hindi naman talaga lahat ng negosyo pumapaldo eh. Di ba? So, syempre, pag nabitin ka ng pera, ako naman, ayokong dugtungan galing sa sarili kong bulsa kasi pandurugas yun pagka ganun eh. Ano yun, mangyayari? Ang labas nun, unlimited funding na lang ito kasi lahat galing sa bulsa ko. Pangit, di masaya kapag ganun pandurugas. So, ginawa ko, 50,000 lang nilabas ko, tapos may isang pagkakataon nakaipon ako 150,000. Tapos yung makaipon ako 150,000, sumakto naman, biglang available itong dito sa Domsa. May overlooking na view, tapos sobrang laki ng pwesto, may malaking kusina dito sa loob, tapos sobrang laki ng dining area, may malaking parking space, tapos overlooking pa. Ang ganda, kailangan ko 120,000 para makuha ko tong pwesto na to. Kasi yun yung presyo nung dating may-ari nito para ipasa niya na sa iba. Inuupahan nito 7,000 monthly. Ngayon, although magtataas daw ngayon, 10,000 na daw. Pero kinuha ko to ng 120,000. Tapos 150,000 lang ang pera ko noon. Ang payroll ko nasa 30 mil. So lumalabas, kulang na yung pera. Ang ginawa ko, nangutang ako ng 100,000, 5 tao yung inutangan ko, tagbe 20 mil bawat isa. Tapos konti lang yung nagastos ko ron, nasa 30 lang yung nagastos ko. Binayaran ko yung kabuuan ng December, binayaran ko, tapos natapos kong bayaran yon ng katapusan ng December. In short, natapos ko talagang bayaran 1 buwan lang, yung 100,000. Kasi di naman halos nagalaw yung pera eh. Pero ayoko kasi nung konsepto ng dugas, hindi masaya. Yung parang feeling mo na, alam mo yung pag naglalaro kang Super Mario Brothers, unlimited yung 1-up mo. Tapos di ka na mamatay. Ang pangit nun eh. Hindi masaya pagka ganun eh. So, tungkol dyan sa pagpa-fasting, ang sabi ko sasabay ako sa mga Muslim pagpa-fasting. So, walang inom ng tubig, wala rin kain, walang kahit na anong intake habang may araw. Pakiramdam ko parang madugas eh. Siyempre, tutulog kami, alas 6 ng umaga, gigising kami, alas 2 ng hapon. Ano pa ba naman ang i-expect mong gutom nun sa 3 oras halos? Parang alam mo yun, halos di ka na magugutom nun pagka ganun. Di ka na halos mauuhaw, no? Kasi paglubog ng araw, halos 3 oras lang ang inantay mo, 2 oras at most, pag medyo na late ka ng gising, katulad kanina. Walang hindi masaya eh. Hindi masaya pag madugas eh. So, di ginawa ko, in-extend ko, ginawa ko hanggang alas 9 ng gabi. Ngayon, ginawa ko Di ba ka nag-alala, brother, sa kalusugan nyo kung papayat ka sa fasting na yan? Wala man akong kung gagawin nyo pababay yung fasting na yan? Wala akong sakit. Wala akong parang Payat nyo na nga po, boss eh. Hindi, akala mo lang nga kasi sa TikTok to, may filter dito, gumaganon yung mukha ko. Filter yan, boy. Pag tinignan mo ako sa Facebook, ganun pa rin itsura ko. Medyo pumayat nga lang ng konti. Na pinakita ka na sa person na may kapalalo. Di ibig sabihin nung gumagana yung ginagawa ko. Ang taba ko kasi nung bago ako magsimula ng Project 1M, hindi nyo nakita ang taba ko nung bilog na bilog ako, ang pangit. Hindi ko gusto itsura ko nun eh. Gusto ko yung saktong, alam mo yun, payat ako, tapos agile yung kilos ko, mabilis ako kumilos, tapos, alam mo yung hindi ako nabibigatan sa katawan ko, kasi diretso hindi talaga masaya pagka mabigat yung katawan mo. Hindi masaya pag mabigat yung katawan mo. Ngayon, going back dun sa pinag-uusapan natin, wala naman akong parang pre-existing condition na malalang sakit, ganun. Ang meron lang naman ako, mga maliliit na sakit lang na GERD, ganun, yung acid ko umaakyat.
pagka nagkakape ako, matigas sa ulo ko. Tingnan mo, katulad niya, nagkakape na naman ako. Ha, bawal sa akin to kasi acid ko Matigas sa ulo ko Panay soft drinks nga po kayo, boss. Oh, soft drinks, bawal din sa akin yun kasi may GERD nga, may umaakit yung acid pero, kesa naman katulad dati, tangina Cobra yung binabanatan ko nun energy drink yung binabanatan ko nun di ba? Mas okay na yung ngayon, soft drinks na lang, ano tawag ito, kape-kape na lang, Ganon yung konsepto sa akin. Pero going back dun sa fasting, hindi masaya kasi pagka may dugas So, in-extend ko ng konti. Tapos, yung experience ko talaga, tangina diretso, ang init talaga ng ulo ko kanina. Tangina, sabi ng mga tao, boss, pagka magpapasting, masyado mainit ulo mo. Sabi ko, hindi. Na-overfasting lang yata ako. Kasi supposed to be, alas 9 ako kakain Putang ina, nangyari, alas 11:30 na, di pa ako makain Ganon yung nangyari kanina. Ang dami kasing tao rito kanina. Tapos, alam mo yun? Suicidal lang ginagawa. Hindi, okay lang naman. Kasi kung kinakaya nga ng mga Muslim, ba't naman ako, hindi ko kakayanin? Matibay naman yung katawan ko. Pambalagbagan to Puta, nakita nyo naman yung nangyari sa akin sa tondo di ba? Nagkasakit nga ako ron Ano yan, pagkain? Putang na, ayos, may pagkain. May nagdala ng pagkain dito yung tao ko. Siomay, So, brother, ilang araw nyo gagawin yung fasting na yan? Hanggang Kung makikisabay kayo sa fast. Hanggang 31. Ay, yep, shit. Isang buwan, tangina. Kaya yan, Kaya nyo Brad. Kaya kaya yan. Kung kinakaya nga ng Muslim, ba't hindi ko na kakayanin? Matibay naman yung katawan ko. Bata pa ako, 34 pa lang ako, babalagbagan pa tong katawan ko Bata pa ako. Tsaka na lang ako mamamroblema dyan sa mga parang health issues na yan pagka medyo matanda-tanda na ako. Pero by far, wala naman ako mga problema sa katawan sa Muslim, kapag wala kang problema sa katawan, you are welcome na makisabay sa kanila Ang hindi lang naman nakikisabay dyan, kung pagkabuntis ka, o parang, alam mo, may diferensya yung katawan mo, o sobrang tanda mo na, gano'n, mamamatay ka pag di ka kumain, gano'n. Pero, generally, pagka okay naman yung katawan mo, kinakaya naman nila, ba't hindi ko kaya? Diba? Gano'n yung konsepto sa akin. Follow-up question, brother. Brother, nag-worry lang ako sa mga basher nyo kasi, nakarang live nyo kasi may sinasabi ng tatanong Bob. Sabi, naputol na din fasting mo, Paps, kasi nagkakape ka. Maliban na lang wala kasukal yan. Wala namang kasukal to Wala kasukal to kasi literal, kape tsaka tubig lang to Ngayon po, pwede kayo magkape o mag-inom ng pagkain or tubig, pwede. Pagka madilim, ganun. Tapos may eksaktong oras yan ako, para siguradong wala akong sakit ng ulo, pag nagtumungtong ng alas 5 ng madaling araw, hindi na ako makain. Ganun. Alas 4 pa lang naman so pwede pa. Ang pangatlong tanong ko, di ba kayo natatamaan sa mga basher nyo na putang ang dadami na naman to Marami nagsasabi na naman sa'yo, nagpo-fold na naman kayo, fold method na naman. Babasa ko dito, sir Nag-ano? Nagpo-foil daw kayo. Ano foil? Foil. Yung, alam mo na yun, parang para sa mga addict yata yun. Mga gawain kasi nila yun. Gawain nila yan. Tinan mo, pansinin mo, alam na alam nila. Ako kinailangan ko pa magtanong sa'yo para lang maintindihan ko. Tinan mo, alam na alam nila. Masabing, Beko. Gawain nila yan Yung mga basura ng lipunan. Huwag ka mag-alala, basura ng lipunan yan. Sigurado ako sa'yo, pag tinignan mo resume mo, at tinignan mo na ng resume niya mga hayop na yan, mas malaman pa resume mo kaysa dyan Bagay. Pati na may trabaho ako sa kanila Basura ng lipunan yung mga tao na yan. Yung mga yung mga basher na mga fake account yung gamit. Tinan mo, pag inakyat ko yan, di rin naman aakyat yan ba ngayon Pag umakyat yan, tinan mo, wala rin namang maitututol na maganda-ganda. Tulad nung kagabi, kung nakita niyo yung kagabi, sobrang piko nung putang ina sa akin. Ang ginawa niya, pinakit ko sa live. Wala nga nabanggit sa'yo. Nairita ako dun. Umakit siya sa live. Pag-akit niya sa live kagabi, tinatanong ko siya kung anong tutol niya sa akin. Wala siya maitutol. Tignan mo, sa dinami-dami ng sinabi ko, kahit na sa lahat ng sinabi ko, wala siyang matutulan kahit isa. Hindi naman kata-kata kayo kasi marami talagang bobong tao ngayon. Yan ang uso ngayon. Hindi ko alam kung hindi nyo napapansin sa Pilipinas, Sarah. Yan ang uso ngayon. Ang uso ngayon, pabobohan, patangahan. Tapos ang uso ngayon, pagka babae ka, lalabas mo suso mo, tutuwad-tuwad ka sa social media, sasabay ka dun sa tugtog, tapos makikibla bla 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 bla. Habang kunyari, ikaw yung kumakanta, kung ano man yung kanta, yan ang uso ngayon lip sync, tuwad-tuwad, labas-labas ng suso. Sa mga lalaki naman yan, ganyan, bobobobohan, gawa-gawa sila ng mga fake account, tapos magta-type-type sila ng kung ano-anong mga bagay na sila lang din yung nag-enjoy sa mga sarili nila. Yan, katulad ng dreads, yung kagabi.
Yan ang uso ngayon. Ang uso Grabe ngayon, yun. patangahan, Grabe yun si pabobohan. ano. Yan ang uso ngayon, brother. So masanay ka na. Sobrang daming tangang tao ngayon, sobrang daming bobong tao ngayon. Tapos karamihan sa kanila, magtatapang-tapangan, gagawa ng fake account para kunyari matatag sila, kunyari matapang sila, kunyari may pagmamalaki sila. Pero paglabas nila dun sa fake account nila at nasa tunay na mundo na sila, mga miserableng tao yan, basura ng lipunan karamihan dyan eh. Ganyan yung mga walang pakinabang sa lipunan. Walang pakinabang sa lipunan, karamihan dyan sa mga yan. Wala, naghahatak lang ng pababa yung mga tao na yan. Ay, Hindi na lang gumawa as the ng sariling saying goes. kabuhayan. As the saying goes, misery loves company. Misery loves company. Yung mga miserableng tao, naghahanap ng damay yun. Ay, panotice daw, sabi ni X. Bongo at saka X. Sana, lagyan nyo naman ng pangalan para manotice ko kayo ng maganda-ganda. Mabanggit ko naman yung pangalan ninyo. Nasa Facebook tayo, pwede nyong balikan tong nasa Facebook natin. Follow-up question, brother. Last na lang to, brother. Yeah. Ako kasi, empleyado ako. Mhm. 7 years na ako empleyado. So, may ipon naman na actually nabawasan nga dahil nga sa aksidente. Kaso, kaya ko naman bawiin yun. Ang inisip ko, paano ko magsa-side hustle kung 12 hours yung work ko? Paano kaya yun? Hindi ko kayang, Ang tanong kasi, ayaw ko bakit naman kailangan bawasin mong mag-side tulog hustle? ko. Tanong mo sarili mo, ba't kailangan mo mag-side hustle? Baka pwede naman bawasan mo na lang yung ginagastos mo. Para yung perang kinikita mo dun sa 12 oras na pagtatrabaho mo, including overtime, maitabi mo. Bagay. Alam mo, Pwede hindi, nga tama, po yun. tama. Nalilito lang kasi maraming tao eh. Ang konsepto ng pagyaman, ito, wag kayo malilito Pilipinas. Ang konsepto ng pagyaman, hindi yan sa konseptong paramihan na pumapasok na pera. Ang konsepto ng pagyaman, pagalingan niya na maipit mo sa'yo yung perang pumapasok. Yun ang konsepto ng pagyaman. Yung ibang nalilito dyan eh, akala nila kailangan sobrang daming pera pumapasok without considering na minsan, it will take toll on you pag sobrang daming perang pumapasok sa'yo. Kailangan mo rin consider yung peace of mind mo, nandun pa ba? Buhay pa ba yung peace of mind mo? O baka 2 buwan lang, burnout ka na, ayaw mo na mabuhay. Consider mo din, yung katawan mo ba, okay pa? O baka inaabuso mo na naman ng sobra-sobra, kulang pa yung inipon mo, pampagamot mo sa ospital. Kailangan mo yung consider yung brother. Diba? Ang konsepto ng pagyaman, hindi yan sa paramihan ng perang pumapasok. Ang konsepto ng pagyaman, paramihan ng perang pumapasok na tinatabi mo. Pero pag hindi mo natatabi yung pera, kahit gano'n pa karaming pera, isipin mo itong konsepto na ito, diba? Ito, sa call center, let's talk about call center. So sa call center, sobrang daming perang pumapasok sa kanila. Diba? Ang laki ng sweldo ng mga taga-call center eh. Mahina dyan 20 eh. Yung alam mo yung napakamalas mo na lang o newbie ka siguro kapag ang sweldo mo dyan nasa 18. Kasi ang normal na sweldo dyan, lumalampas ng 20. Pagka matagal ka na sa call center, laging lampas ng 20 sweldo dyan. Ngayon, tinan mo, sobrang laki ng sweldo nila. Pero, laging nauubos ang pera. Bakit laging nauubos ang pera? Sa sobrang stressful kasi nun, kailangan tuloy nilang gumastos para mag-distress nila. Kailangan nilang gumastos na hindi birong pera para matanggal yung stress nila. O, nakita mo? Tapos yung overtime mo pa. Pagka overtime mo ngayon, yari ka na. Bakit? Mas matinding stress ka ron. Isipin mo yung dami na nagmumura sa'yo sa telepono. Tapos iba ng iba, minumura ka pa rin, iba ng iba. Isipin mo yun, di ba? Ouch. Totoo. Totoo. Putang na. Isipin mo yung konsepto. Kaya tatanong mo, bakit ikaw, Chester, ang tibay mo, pukin ang ina mo? Syempre, galing ako sa call center, sanay ako na minumura ko eh. Ang tagal ko kaya dyan. Tinan mo, itong Kimi Lapis, tinan mo. Kita mo, sabi niya sa akin, Bobo daw ako. Diba? Ayan na naman, nag-isip mo na naman. Sanay ako sa mga Ayan na naman, naglalabasan na naman. Ayos lang yan, sanay ako sa mga ganyan, batak na batak ako sa mga ganyan eh. Suki ako ng mga ganyan, nasa call center pa lang ako, pinagmumura ako ng mga tao, normal sa akin yun. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila hanggang na-promote. Dumating na ngayon sa punto, hindi na ako kayang murahin ng kahit na sino. Mataas na posisyon ko eh. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Ang konsepto kasi ng pagyaman, nalilito marami dyan eh. Akala nila, dinadaan niya sa palawakan. Dadamihan mo oras ng trabaho. Kailangan marami kang business. Kailangan nagninegosyo ka kasabay ng pagtatrabaho. Hindi ganyan ang konsepto ng pagyaman, Pilipinas. Huwag kayong malilito, hindi ganyan ang konsepto ng pagyaman. Ang konsepto ng pagyaman, nasa palaliman, wala sa palawakan yan. Magpapalawak ka lang pag sobrang lalim mo na. Naboboard ka na sa sobrang lalim mo. Ganun ang konsepto ng pagyaman. Tinan mo, akit ko tong Kimi ha. Tinan mo, pakita ko sa inyo kung gaano kabobo yung mga ganitong klaseng basher. Kimi, akit ka nga. Ang tapak mo akit mo. Ay, wala. Dini-activate niya yung option para i-akit siya sa live.
Dini-activate niya yung option Sayang. para i-catch siya sa live. Tayo mo, kaduwagan mo, di ba? Ang gusto mo, ikaw lang magko-comment pero hindi ka pwedeng komentan pabalik. Addict mo, pre. Tama? Sobrang kaduwagan ng Kimoy na yon, yung sobrang kaduwagan ng Kimoy, hindi siya pwedeng i-catch sa live. Dini-activate niya yung option para i-catch siya sa live. Kita mo kung gano'ng kabasurang klase ng mga tao yung mga ganyan. Mga basura ng lipunan yan eh. Yan yung mga klase ng tao na walang pag-usad kahit anong mangyari sa buhay nila. Nakita mo yung profile picture niya, hindi na siya masyadong bata. Nakita mo yung profile picture, hindi na masyadong bata. Pag bata yan, kadalasan makikita mo yung mga fake na pictures ng kung sino-sino o worse, yung ano, yung mga tipong One Piece, ganun, o ano, o Hunter x Hunter, ganyan yung mga profile picture niya mga bata eh. Pero ito alam mo hindi na bata eh. Bakit? Nakita mo yung profile picture niya, hindi na masyadong bata yung itsura. Yung mga ganyang klase ng mga tao, mga walang ipon yan. Walang ipon. Bakit? Eh, putang ina, yung pride nila nanggagaling sa pagiging peking tao. Doon nanggagaling yung pride nila. Sa kunyari, may tira sila. Kunyari, may tira. Pero tignan mo, pagkasaga pa ka ng diretso, harapan, hindi kaya lumaban ng harapan yung mga yan. Hindi kaya lumaban ng harapan yan. Eh ako, tangina, kilala nyo naman ako, puta, batak na batak ako sa harapan eh. Binibigay ko pa kamo yung address ko sa mga basher. At dun sa mga nagbabanta sa akin, papatayin daw ako. Binibigay ko pa address ko. Ikaw lang butang influencer ang kaya magsalita ng ganyan. Walang iba. Walang Bakit? iba. Eh kasi ako lang naman kasi yung nag-iisang influencer sa social media na hindi interesado sa pera nyo. Ako lang yun eh. Nagmamalasakit lang talaga ako sa kapwa-tao kaya ako nasa social media. Ngayon, I know and I understand that I will die because of what I am doing. And that's okay. Death is a part of life. And I would rather die as a hero telling the truth to the Filipino people rather than live in vain. Mas okay na sa akin na mamatay dahil sa pagsasabi ko ng totoo sa mga kapwa-tao ko kaysa mabuhay ako na katulad ng mga taong katulad ng mga basher na yan. Na mga bobong walang kwenta, walang istorya, walang pakinabang sa lipunan. Okay na sa akin na mapatay na lang ako dito habang nagsasabi ng totoo. Yun ang pinagkaiba ko sa ibang influencer. Yung ibang influencer, tangina, di mandahan pa lang, takot na takot na yung mga yan eh. Sa akin, tangina, testing mo ko. Testing mo ko. Yung dami ng taong magtatanggol sa akin, tignan mo, subukan mo kong banggain. Sa akin, simple lang yung konsepto. Pag nagsasabi ka ng totoo, mamahalin ka ng mga tao. Pag sinungaling ka at nahuli kang nagsisinungaling, tangina, lagatok ka. Lagatok ka. Kaya mas okay na sa akin, sabihin na lang sa mga tao, alam ninyo Pilipinas, si Raulong tao ako. Si Raulo ako, may diferensya utak ko. Diba? Ako na lang mismo sisira sa sarili ko. Wala kayong kayang ilabas na kahit na ano na hindi ko naunang inamin na. Lahat ng kagaguhan ko, inamin ko na lang. Alam ninyong gagong tao ako, alam ninyong si Raulo ako, alam ninyong may diferensya utak ko, doon na lang tayo. Doon na lang. Para wala na kayo ibibira sa akin. Ano pa ibabanat mo sa akin? Eh, umpisa pa lang, sinabi ko na sa'yo si Raulo ako at masamang tao ako eh, di ba? Ano pa ba naman ang hahagilapin mo pa sa akin? Ako na lang sa sarili ko yung umaamin na si Raulo ako. Ngayon, tanong mo, bakit kami makikinig sa'yo, Chester? Si Raulo ka pala. Bakit? Sinong tao naman ang lahat na lang ng parte ng buhay mo maayos? Mula pinanganak ka hanggang ngayon maayos lahat ng parte ng buhay mo? Putang inang yun. Napakaswerte mo. Inilagaan ka ng gusto ng magulang mo. Malas namin, wala kaming ganun. Malas namin, wala kaming ganun. Ganun lang kasimple sa akin ng buhay. Hindi naman ganun kakomplikado buhay. Sabihin mo ngayon, Chester, ninigarilyo na ka dati, di ba? Hindi na ako naninigarilyo ngayon. Sabihin mo, nagmumura ka. Factory defect ko yan eh. Galing akong squatter eh. Galing akong kalsada eh. Ikaw, anong factory defect mo? At lahat naman tayo may factory defect. Huwag kang maglinis-linisan. Huwag kang maglinis-linisan. Sa akin, simple ang konsepto. Sobrang simple sa akin ang konsepto. Lahat ng tao may diferensya. Ang pinagkakaiba ko nga lang dun sa ibang tao may diferensya, ako umaamin, sila sinungaling. Ganun. Follow-up question, brother. Brother, ipapasaalang ko na sa ibang kasama. Kaso pagdadasal ko pa rin na sana tanggapin ka sa itaas. Kasi alam mo marami ka naitulong. Maraming naitulong ka sa mga kapwa namin. Empleyado, OFW, single mother, at yung mga taong nangangarap pong makamit ang ganyang kanilang mga pangarap sa buhay. Yun lang po, brother. Maraming salamat po. Maraming po maramat. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Pakong bago. Yan ang tamang dasal. Yan yung dasal na hihingin ko talaga sa inyo. Sana tanggapin na lang ako sa langit. Huwag nyo nang hilingin humaba pa yung buhay ko. Hindi ko na nga gusto eh. Susuya na ako rito eh. Sunsiya na ako rito eh.
Yung iba, naghihingi pa na sana humaba pa yung buho mo. Ayoko nga eh. Ang kulit nyo eh. Naka-do not resuscitate ako, ano ba? Pagka isang araw, nabangga ako sa kalsada, naka-do not resuscitate ako. Uulitin ko. Pag nabangga ako sa kalsada, nakita nyo ako nangihingalo, tapos nakita nyo nag-flatline na ako, wag nyo na piliting mabuhay pa ako, puta. Wag na. Naka-do not resuscitate ako. Uulitin ko. Naka-do not resuscitate ako. Okay? Maliwanag tayo? Ganon kasimple yun. Pagka mananalangin kayo, hilingin nyo na lang tanggapin ako sa kabila. Pero ayoko na rito, suyan-suya na ako rito. Gusto ko na makita yung challenge sa kabilang buhay. Alam ko lang, kabisado ko na tong buhay na to eh. Wala na kang bagong challenge sa akin dito eh. Okay, next tayo, next. Oy, Malupiton. Seryoso ba to? Malupiton 2.0. Nakikita ko, regular commenter ko to eh. Good morning, brother. Taga saan ka? Ay, boss. Good morning. Taga saan ka? Good morning, boss. Dito ako, boss, sa Makati. Ati. Pero, probinsya ko, Iloilo. Pero, dito ako sa Makati. Yes, boss. Okay. Nakita na tayo, nakapunta na ako doon sa una mong pwesto. Sa tabing kalsada. Dati. Harap ng barangay. Oo, nag-usap tayo noon. Okay. Taga saan ka, brother? Tapos, dyan sa... Dito ako ngayon sa Makati, ang apartment ko, pero... Ang probinsya ko, Iloilo. Iloilo. Okay. Ano tanong mo, brother? Teka muna. Bigyan ko lang muna ano to May papakita lang ako sa inyo. Gusto nyo demonstrate ko yung kapangyarihan ko? Gusto nyo demonstrate ko yung kapangyarihan ko? Demonstrate ko sa inyo Papakita ko sa inyo. So itong Kimoy Lapis, kanina pa, adik ng adik. Puro ganun lang comment niya. Adik par. Puro ganun lang comment niya. Pakita ko sa iyo yung kapangyarihan ko, Kimoy Lapis Pakita ko lang sa iyo sa dali kapangyarihan ko. Diba? Yan. Ayan. Tignan mo ngayon kung makapag-comment ka pa, Kimoy Lapis. Naka-ano siya, naka-mute siya, 5 minutes lang, 5 minutes. So, ibig sabihin, makakapanood pa rin siya ng live ko, pero hindi siya makakapag-comment. Nakita mo, paano kapangyarihan ko, Kimoy? Pag hindi ka marunong rumespeto sa mga tao, ikaw ang pumasok sa baluarte ko kahit ano pwede kong gawin sa'yo, tanga. Sige, brother, go. Ano tanong mo? Ay, boss. Kasi kanina nag-uusap kayo tungkol sa call center, yung sahod. Oo. Ako kasi, sa call center ako ngayon, nag-work. Good. Pero ay, so na-observe ko lang, yung sahod ko napupunta lang sa tax. Kasi, kanina pinag-uusapan nyo, yung Ibig iba sabihin, marami maliit kang yung pera. sahod. Bakit? Kasi para dahil- mataksan ka, ibig sabihin niya lumalampas ng 25,000 sweldo mo. Oo, umaabot ng 60 to 70. Actually, saan ka na? 50 Ipunin mo to ngayon yung 60 pera. every 15 days. Mali ka nang Hindi, tinitignan. depende din. Oo. Mali ka nang Hindi, tinitignan. ko lang, Kasi ang kasi tinitignan kanina. mo, tax. Hindi mo tinitignan yung napupunta sa bulsa mo. Hindi. Ang ko, actually hindi siya tanong, kundi comment ko lang kasi kanina nag-uusap kayo tungkol sa sahod, yung isa naghumingi ng advice dahil yung sahod niya maliit lang sa call center. Pero actually, underrated nila yung referral incentives. Etong Putski, hindi yata nanonood ito, hindi yata niya alam yung kapangyarihan ko. Drug lord ka, addict. Kaya mo na. Gusto ko pakita Ayaw mo ko na. sa iyo yung Pero- kapangyarihan ko, Putski. Pakita ko sa iyo kapangyarihan ko. Dali, type ka lang, yes. Type ka yes, dali. Papakita ko sa iyo kapangyarihan ko, Putski. Dali, napansin ka na, di ba? Dali, Putski. Ano? Type yes. Papakita ko sa iyo kapangyarihan ko, Putski. Chupapi Okay, sige. Pakita ko sa iyo kapangyarihan ko, Putski Tama. Ayan, tignan natin ngayon kung makapag-comment ka pa. Minute ko siya 5 minutes. So makakapanood pa rin siya. Kaya ko siyang asarin. Kaya ko siyang bugbugin ng pang-aasar, tapos hindi siya makakapalag pabalik. Okay, sige brother, tuloy mo yung sinasabi mo. Ganda yung tip mo ito call sa Pero saglit mag-comment na ako, boss, kasi yung iba hindi ka pa nila kilala, kaya yung comment nila more on negative. Kasi siyempre, talkative ka masyado, siguro tingin nila baka, 'di ba, negative. Pero ang connotation nila sa negative. Pero pag na-meet ka nila, positive na yan. Yan. Jay Xavier, mute din kita, 5 minutes. Okay, pakita ko lang sa inyo kapangyarihan ko, mga bobo. Pakita ko lang sa inyo mga kapangyarihan. Basta lang ko lang. Okay, go.
Pero basta saglit na, ilang minutes dito sa taas. Kasi actually gusto lang kita nung pumunta ako dyan nung nakaraan sa Damsa, Domsa ba yun? Domsa? Domsa. Hindi kita na-meet kasi dami kang kausap. O, nahiya ako. Naiya ka Hindi na pala ako nga, lumapit dito ka na rin kasi lang busy naman. ka nun. Pero na-meet kita doon sa kabila, sa harap ng barangay hall. Nag-usap tayo noon. Kung naalala mo. Pero, ayun lang. Pero anong mabigay mo na tip? Halimbawa, okay, ganito. Actually, ako nagpaplano ako mag-start ng kagaya mo rin, sa'yo traditional business, sa akin, plano ko, online business, 1 million challenge. Pero online. Oo, yung sabi ko sa'yo dati. Pero ano ma-advise mo ngayon? Yung gusto ko yung knowledge mo tsaka wisdom mo regarding sa pagsimula. Pero online business hindi traditional. Ano mabigay mo na mensahe? Parehas lang yung konsepto ng online at saka traditional eh. Tao-tao yan, brother. Ito general tip ko. Galingan mong makisalamuha sa mga tao. If it needs Tama, money, oo. then you go for it. If it needs time, then you go for it. If it needs effort, then you go for it. Galingan mo pakikisalamuha sa mga tao. Tapos dapat sa online walang hiya talaga. Makapal yung mukha natin or depende siguro no. Yung balance lang. Just go with the boundary of practicality, brother. Yung iba kasi talagang makapal lang talaga yung mukha nila kahit panluloko ng kapwa, pinapasok nila. O tignan nyo kung ano nangyari kay Franklin Moñaño. Diba? Hindi pwedeng Oo basta nga. kapal lang ng mukha nang walang practicality. Kailangan mo ng practicality. Yung konsepto na nandun ka lang within the boundary ng accepted lang ng society. Ganon yung konsepto. Na sige, pwede kang mag-angas, pwede kang, alam mo yun, pwede kang magyabang ng konting-konti lang, pero within the level of practicality, at saka nandun pa rin sa level ng, ang tawag, socially acceptable behavior. Doon lang sa boundary ng socially acceptable behavior. Na, sige, every now and then, you'll be ticking a few boxes. Probably, you will be, alam mo yun, nakakainis ka ng konti lang. Pero hindi doon sa punto na wala ka ng sense. Kasi yung iba doon nadali. Doon sa nakakainis na nga sila, wala pang sense. Tama. Oo. Kagaya ni Kwan, yung isa kong halimbawa siguro si Josh Moyka. Pero medyo nasobrahan lang siya, no? Kasi bata pa siya. Nag-overshoot Nasobrahan. na yun Pero eh. depende, Nag-overshoot kanya-kanya na yun. naman siguro. Pumasok na siya sa Oo. yung territory na kapag ka pinag-uusapan si Josh Moyka sa ibang page, pinagtatawanan na siya eh. Pumasok na siya sa main Unlike territory. unlike sa'yo, naitatawid mo. Which is good thing sa'yo. Kahit na masobrahan ka, pero naitatawid mo magaling kang tumawid sa mga bagay-bagay kasi nasa punto ka Yung nasa Diba? yung akin naman kasi brother, hanggang dun lang ako sa level ng arrogante lang. Hanggang dun lang ako sa arrogante, pero wala ako sa level ng mayabang. Hindi papasok sa akin ng mayabang. Kasi yung salitang mayabang, ibig sabihin, nagsasalita ka ng mga bagay na hindi totoo para pataasin ang social value mo Technically, sinungaling na ang labas mo nun Pero nandun ako sa level ng arrogante. Yung level na nagpapakasira ako sa mga bagay na naiintindihan ko at sinasabi ko siya sa paraang nakakainis. Nandun ako. Arrogante lang, pwede mo kabit sa akin yun. Pero dun sa mayabang, hindi lalapat sa akin ng mayabang Maraming influencer kasi kumabit na sa kanila yung salitang mayabang. Sinungaling na sila para pataasin yung social value nila kaya nagtunog mayabang na sila. Ganon yung konsepto. At tinan mo, katulad nung ibang mga influencer na nakikita niyo yung ibang influencer, yung nanghehiram ng kotse at saka nagrerenta ng kotse, pinalalabas nilang sa kanila yung mga kotse na yon para kunyari mayaman sila. Yung mga travel, pinalalabas nila na sila yung nagbabayad full price ng mga travel na yon para palabasin nilang mayaman sila. Nakita niyo yung nangyari dun kay sino to? Si Finest China? Na ang sabi parang ano daw 800,000 daw yung first class ticket at binili daw niya yun, binili. Tapos na-debunk ngayon siya ni Tito Mars na first class ticket ka pala. Bakit pag uwi ng Pilipinas nung mag-video ka na nakatalikod ka, Philippine Airlines hindi Qatar Airways, parang ganun. Tapos yung mga nandun sa nag-video sa loob ng eroplano, yung mga nasa paligid hindi mukhang first class. So lumalabas, sumakay siya sa kung ano man, economy o kung ano man, pero definitely that's not business class, that's not first class. Na-debunk siya ngayon. Tingnan mo, 'di ba? Pagkatapos siyang ma-debunk, nasira na ngayon yung credibility niya.
Ngayon, naging ang parang tingin talaga sa kanya ng mga tao. Dati ang tingin sa kanya, sobrang yaman, na parang genie, na parang this person grants our wishes. Ganun ang dating eh. Ngayon, nandun na lang siya sa konsepto na, ano na lang to si Finance Channel, ang dating na lang ngayon eh parang vlogger na komedyante rin at the same time. Andun na lang siya ngayon. Wala na yung credibility niya, sayang. Nawala yung credibility, sayang. Ganun din yung nangyari kay Franklin Mañaño eh. Nawala yung credibility, sayang. Ganun din yung nangyari kay Josh Mojica. Nawala yung credibility. Well, meron pa naman siyang konting credibility, pero bumaba yung credibility niya, sayang. Tama. So, tama. Kasi mapa-online man o offline, lahat ng moves mo kahit papano, tignan mo, lalo na kung tingin mo may... Kasi titignan mo yung pros and cons eh. Yung mga consequences na mangyayari, anong positive. Yung iba, ginagawa nila yan, fake it till you make it. May iba na nakakalusot, may iba naman na nadidibang kagaya ni Finest China, yung sabi mo. So, pero ako, abang nagkakaedad ako, iniintindi ko, lahat tayo kanya-kanyang diskarte sa buhay talaga. Kanya-kanyang karakteristik. Ngayon, nakadepende na lang sa'yo paano mo talaga dalhin yung sarili mo, yung buhay mo. Paano maging kwento pag wala ka na, anong kwento. So, ayun. Pero anyway, salamat boss. Yun lang, actually, nagkuha lang ako. Wala literal. Yun, yung tanong mo pala, ang tanong ko, yung regarding sa pag-start, ang sagot mo nga, ano nga boss, dapat balance lang, nasa boundaries lang, pag online selling yung papasukin ko na business. Ganito. Tapos, Kung online selling ka, I suggest pwede ka mag-TikTok affiliate. Ang lakas ng TikTok affiliate. Pwede ka rin mag-boost sa Facebook pero magastos yun. Pag nag-TikTok affiliate ka, ikaw lang mag-isa, pwede kang pumutok sa social media habang nagbebenta. actually may business permit na ako para sa online business. May Good for business. you. Tapos gumawa na ako ng actually itong channel ko, TikTok channel, ginawa ko palang malupiton kasi isa sa mga strategy yan para sumikat ka agad yung channel mo, marami kang followers. And then eventually, pwede mo nang tanggalin yung mga videos. Pwede Tapos ayun, ang nagawa ko na channel na to, 8. So naka-ready na siya for TikTok affiliate tsaka live selling. Kukuha lang ako ng tao. naman. Yun. Gumagana yun, nakikita Baka yung simulan ginagawa ko na ng siguro. iba. Nakikita ko nga rin, pati yung mga videos ko, sinashare ko. Basta wag lang gawin. Basta wag lang gagamitin sa kasamaan, sa negative. Kasi, di ba? Gagamitin sa panluloko Halimbawa, ng ako. ganito. Ayun. Sige boss, hanggang anong oras kayo? Uwi, alas 4 na pala. So, Ako personal, mamaya pa ako uwi. Siguro, 46 minutes na daw, sabi dito sa Facebook eh. So siguro maya-mayang konti, uwi na kami. Pero alas bisita ko dyan boss, sunod. Sige, ingat ka brother. Ako yung bisita ako sunod. Dala ko ng konting pasalubong lang. Ay, salamat. Sige, thank you very much. Salamat Maraming salamat. Ito, idol kita. Nagpa-kwan din ako. Balbas. Okay. Kita-kits, brother. Sige, boss. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Okay, next tayo. Ayos. Michael. Akataan si Michael. Natin ko nandito pa to. 47 minutes. 12 minutes. Batch na. Wala. Negative. Okay, wala si Michael. Next tayo. Next. Roldan. Pagka wala pa rin, next na tayo. Mag-aakit na ako ng isa pa. Papi. Ayan, good morning brother. Taga saan ka? Good morning po, sir. Taga ano po? Taga Davao po. Davao. Okay, ano tanong mo brother? Yung mga questions ko po is about po muna sa ano po yung nakita nyo po na kumbaga ano po yung nakita nyong maganda or let's say mga positives and negatives po sa Islam. Nag-study pa naman po kayo sa Islam ngayon. Ang nakita kong isa sa mga pinakamalalaking positive sa Islam, yung tindi ng tapang nila. Meron din akong ganun sa sarili ko eh. Basta tama yung pinaninindigan ko hanggang patayan niya, walang problema. Meron akong ganun sa sarili ko eh. Ang isa sa mga negative sa Islam, yun din, yung tapang nila sobra minsan. Yun.
Opo, tama. Oo, yun. Yun ang napansin ko. Isa sa mga Alam mo, ganito, hindi ako naniniwala sa konsepto kasi na sumobra na yung bait ng Diyos, okay lang kahit magpakasama-sama tayo at gumawa tayo ng mga kagaguhan na as a society ginagawa ng maraming tao. Hindi ako sumasang-ayon sa ganun eh. Kasi ganun masisira ang society. Nakita niyo sa Amerika, kung paano si Donald Trump, ang kinikilala lang daw niya na kasarian, dalawa lang. Lalaki at saka babae. Bakit nagkaganon? Kasi umovershoot na yung LGBT dun eh. Dito sa Pilipinas, okay pa eh. Pero sa Amerika, grabe na, abuso na talaga eh. Dumarating na sa point na yung mga LGBT dun, hindi na sila parang, alam mo, pinaglalaban nila karapatan nila. Dumating sa punto, oppressor na sila. Sila yung nagsisimula na yung gulo. Ganon yung konsepto eh. O kaya ngayon, wala nga enjoy si Donald Trump, naipit sa ganong sakit ng ulo, o sige, lalaki at saka babae na lang. Sa atin sa Pilipinas, wala naman tayong ganong sakit ng ulo sa LGBT eh. Sa Amerika, masakit talaga sa ulo LGBT dun. Dumating na nga sa punto na sobrang dami daw ng kasarian, ang dami. Doon lang naman nanggagaling yan eh. Dito sa Pilipinas, wala naman ganyang masyadong maraming sakit ng ulo sa LGBT eh. Diba? O ngayon, nakikita mo ngayon kung ano nangyayari as a society. Hindi ako naniniwala na dapat payagan natin yung mga malalaking klase ng kagaguhan na makapamarali sa lipunan. Hindi LGBT ko ibig ko sabihin. Pero yung dami ng kagaguhan na nangyayari sa society, hindi ako sumasang-ayon na hayaan lang natin yung mga yan. Sa akin nga, diretsahan, naniniwala ako ron sa konsepto na katulad nung sa Islam na talagang pagtarantadong tao ka talaga, hindi ka na dapat mabuhay dito. Mas okay na sa'yo kinakain ka ng lupa, maging pataba ka sa lupa, kaysa nandito ka, nanggugulo, nangiistorbo ng mga taong nag-aayos ng mga sarili nila. Tala ba, parang katulad yan ni Angel. Nakita mo si Angel, di ba? Yung tumarantado sa akin, kinuha yung 150,000 ko, di ba? Isipin mo na lang yung konsepto, na yung mga ganyang klase ng mga tao, yan ba okay pa, mabuhay pa? Tignan mo yung dami ng ginagago niya, tinatarantado niya. Mag-a-apply siya sa trabaho na nakawan niya yung mga tao ron, utangan niya yung mga tao ron. Ganyan ang gawain yan eh. Yung airport police lang. Bali, hindi po pala nababalik sa inyo yun? Hindi naman na talaga babalik sa akin yun, brother. Ninakaw na yung pera eh. Babalik pa ba yun? Diba? Hindi na babalik yun. Okay lang sa akin yun. Kasi alam ko naman kung nasan siya eh. Wala naman akong problema. Alam ko eksakto kung nasan siya. Kita nyo, hindi na ako nangungulit sa mga tao tungkol sa kung nasaan si Angel. Alam ko eksakto kung nasan siya. Nag-aantay na lang tayo ng warrant of arrest sa tao na yan eh. Ganun lang naman yun eh, diba? Dinaan ko sa legal. Kasi, syempre, diba, pinapakita ko sa mga tao ko ano nangyayari dito sa Project 1M eh. Alam ka naman, gumawa ako ng kagaguhan dito, kunin ko siya, tapos hindi na makikita kahit kailan. Diba? Hindi naman ganun kakomplikado yun eh. Wala rin namang maghahanap sa kanya eh, kasi galit sa kanya, pati mga kamag-anak niya eh. Wala maghahanap sa kanya, galit sa kanya, pati mga kamag-anak niya. Yang ganyang klase ng mga tao, hindi na dapat nabubuhay yan. And that is just my personal take. This is not a threat. It is my opinion na meron talagang mga tao sa mundo na hindi na dapat talaga nabubuhay. May mga tao sa mundo na mas okay pa kinakain sila ng lupa kaysa nang iistorbo sila ng kapwa-tao nila naghahanap buhay ng patas. Yon, pinaniniwalaan ko yun tungkol sa Islam. Hindi ako naniniwala na payagan pa dito, kakalat-kalat yan dito sa mundo. Hindi na. Tangina, mga ganyang klase ng tao, basura ng lipunan yan. Mag-a-apply ng trabaho, akala mo matinong tao, tapos ang dahilan pala kung bakit nag-a-apply ng trabaho, hindi dahil sa sweldo. Nag-a-apply ng trabaho para doon sa mga uutangan niya doon sa trabaho, katulad ng ginawa niya doon sa mga airport police, na halos 2 milyon yung nakulimbat niya o 4 na milyon. Ang laking pera na nakulimbat niya. Tapos sumabay pa yung 150,000 dito na akala mo matinong tao, naghahanap buhay ng patas, bukas makalawa, tangina, tumatakbo na, dala-dala yung motor ko, dala-dala din yung pera ko. Tamo? Pati ba naman motor eh. Diba? Well, ano po? Sumemplang lang siya kaya hindi niya nadala yung motor. Yun ang nangyari. Sumemplang siya, tapos nung sumemplang siya, pinilit niya pa start yung motor, ayaw na mag-start. Kumalat nga yung pera sa kalsada eh. Kumalat yung pera sa kalsada. Sa akin yung mga klase ng mga tao, hindi na dapat yan. Categorical yung sinasabi ko, hindi specifically si Angel. Baka sabihin, binabantaan. Hindi kita binabantaan. Diretso lang ako. Yung mga ganyang klase ng mga taong katulad mo, hindi na dapat nabubuhay yan dito. Panggulo lang kayo dito sa mundo eh. Nangiistorbo lang kayo ng mga kapwa-taong naghahanap buhay ng patas. Tama naman po. Okay lang po ba another question po? Sige. Sir, kung okay lang po. In behalf po na nag-aaral po kayo about po sa Islam, do you think po ba na may possibility po kayo na mas madagdagan pa yung kaalaman or let's say papasukin nyo po ba yung Islam? Hanggat buhay ako, madadagdagan yung kaalaman ko. Sigurado ko ron.
Opo, opo, At kapag opo. kapatay na ako, if there's consciousness in the afterlife, then lalong madadagdagan ng kalam ko kasi hindi na ako bound by space and time. Kaya nga, excited na ako tumawid Opo. sa kabilang buhay eh. Opo. Yun ang dahilan ba't excited na ako So- tumawid sa kabilang buhay. Kasi excited ako sa dami ng mga matututunan ko doon at excited din ako sa mga bagay na ikakapakinabang sa akin ng mga nakapaligid sa akin sa kabila. Malaki ang pakinabang ko dito sa buhay na to. Pero sigurado ako mas malaki ang magiging pakinabang sa akin pag tumawid na ako doon at immortal na ako. Sigurado ako ron. Yes. Yes. So, okay lang po ba yung yung before po kasi nung nakausap nyo ngayon, yung isa po, yung nag-about nga po, so nagtanong po siya doon sa about po doon sa yung mga Muslim, bakit sila umiikot about sa Kaaba. Okay lang po ba kung i-share ko po yun ng kahit konti lang kasi malapit na rin po yung oras ng sala. Sige po, maikli lang ha. Wala pang 2 minuto. Go. Opo, opo. Sige po. Opo. So, yung ano nga po pala na yun is yung about sa pag-ikot, isa po ito sa mga sagradong lugar na kung saan isinasagawa ng lahat ng mga Muslim, lalong-lalo na doon sa tinatawag na once a year, yung Hajj po, yung pilgrimage. Ito po ay utos ng Panginoon na nag-umpisa po kay Ibrahim alayhis salam, kay Abraham kumbaga. Tapos ayun na hanggang sa naging inutos din po ito hanggang sa huling propeta na si Muhammad, peace be upon him. And dumating po sa punto na ito ay nakabilang po sa 5 haligi ng Islam. That's why, yun na po yung pinakamalapit na kaya ko pong iano sa inyo. Yun ang dahilan kung bakit ayokong i-discuss yun. Meron akong konting alam. Nga lang, yung konting Apo, alam ko apo. hindi magiging sapat. Gusto Opo, kong dumating tama sa naman. punto na kapag ka nagsalita ako ng tungkol sa Islam, ang majority ng mga Muslim tatanggapin yung sinabi ko. Kasi nakasulat sa Opo, Quran. opo, tama Yun ang po. mas gusto ko. Yung meron akong talata ng sura na masasabi sa'yo na eksaktong yun talaga, eksakto yung nakasulat. Kasi ganun ako pagdating sa Biblia. Opo, opo. Kung di nyo napapansin, ganun ako pagdating sa Biblia. Pag nagtanong ka sa akin ng tungkol sa Biblia, may talata ako, sasabihin ko sa'yo. Tapos i-recite ko pa sa'yo. Gusto kong dumating sa punto na ganun na din yung level ko pagdating sa Islam na kaya ko na mag-cite galing sa sura. Very good. Maganda po yun. Kaya maingat ako, brother. Maganda. Ayoko kasing magkamali eh. It doesn't matter na kung Kristyanismo o Islam, ayokong magkamali pagdating sa espiritualismo eh. Bakit? Kasi kapag ka nakapagtawid ka Apo. ng maling pananampalataya sa kapwa-tao mo at pinaniwalaan niya yun, merong possibility mapahamak yung kapwa-tao mo, kasalanan ko ngayon yun. Yun ang dahilan kung ba't hindi ako mahilig Apo. mag-interpret ng Biblia. Ako, kung ano yung nakasulat, yun lang yung sasabihin ko sa'yo. Nakasulat yan, may talata dyan, ito talata. Gusto kong dumating sa punto na gano'n na rin ako kagaling pagdating sa Quran, na kapag ka sinabi ko isang bagay, may talata rin ako, naka-Arabic pa. Opo, opo. Yun, Tama. doon ako excited, brother. Kaya nga pupunta ako ng Mindanao, makikipagkwentuhan ako ron eh. Kasi sigurado ako marami ako matututunan doon. Alam mo, isa sa mga pinakamabibilis na paraan para matuto ka, dumiretso ka na doon sa mga talagang nakakaalam, mabuhay kang kasama nila. Tama po, tama Yun ang po. pinakamabilis na paraan para matutunan mo yung isang konsepto. Gusto mo maging magaling na negosyante, mabuhay ka sa loob ng bahay ng negosyante, magtrabaho ka sa loob ng negosyo ng negosyante na yun na nakatira ka sa loob ng bahay nun. Yun ang pinakamabilis na paraan para matuto ka ng tungkol sa pagnenegosyo. Ganon din sa konsepto ng pag-aaral tungkol sa relihiyon. Ang pinakamabilis na paraan para matutunan mo isang relihiyon o isang lengguwahe, mabuhay kang kasama ng mga tao na yun. Yun ngayon ang pakay ko Tama dun sa po, Mindanao tama. para matuto ako. So, last question po, if okay lang, is Sige. it's about business naman po. Sige. Ano po ba yung pwede nyong i-suggest sa amin, lalo na sa mga nag-uumpisa lang sa mga small businesses? Ano po yung pwede nyong mai-suggest sa amin para mas lumago yung business po? Makisama kayo ng magaling. Paunti-unti. Makisama kayo ng magaling. Walang tatalo sa konsepto ng pakikisama. Yung mga taong pinakisamahan mo, yun na rin yung magiging mga regular customers mo. Hindi natin pinag-uusapan pamilya ha, kasi sa madalas na pagkakataon, delikadong makisama sa pamilya. Ang pinaka-effective na paraan ng pakikisama tungkol sa negosyo, yung may kinalaman sa mga customers mo, sa mga suppliers mo, sa mga nakapaligid sa yung mga negosyo ng mga kakompetensya mo rin at the same time. Alam mo, business is about people. Ang konsepto ng pagnenegosyo, it's all about people. Madaling magsimula ng negosyo. Ang pinakamahirap na parte, yung makapanatili kang nasa negosyo. Tamo, ang pinakamagandang halimbawa, yung mga social media influencer na mga business guru kuno, na siguro nakita nyo naman yung mga katulad nila Franklin Moñaño. Pagkatapos ng mahabang panahon, hindi nila pakisamahan yung audience nila, nagyabang sila sa audience nila, tapos ngayon wala lang gustong bumili ng mga bagay na binibenta nila. See? Maraming ganyan sa social media.
Kung papaano sa social media na nakikita nyong na-debunk yung mga tao na yon, ganun din sa tunay na buhay. Pag nasira ka sa customer mo, hindi na babalik sa'yo yan. Tignan mo, bakit parami yung customer dito sa Project 1M? Kasi unang-una, ako personal yung nakikisama sa kanila. Na pag bumili ka ng sinigang, alam mo, makikita mo rin ako. May mga pagkakataon na oo, wala ako dito, pero napakabihira nun. Sa madalas na pagkakataon, lagi akong nandito. Ako mismo yung nandito, ako mismo yung nakaharap sa mga tao, ako mismo yung rumiresolba ng problema ng mga tao, o every now and then sumasaglit ako, nawawala ako. Pero ang mayor parte ng mga oras, lagi ako nandito. Nakikisama ako sa mga customer. Ganon yung konsepto. Nakikisama ako sa mga customer. Ganon din yung konsepto. Pag magnenegosyo ka, dapat ikaw mismo na may-ari, matuto kang makisama sa mga tao sa paligid mo. So, yun po yung isa sa pinaka-importante po. Oh, brother. Kasi yung konsepto lang na pinakisamahan mo ng maayos yung mga customer mo, they are more likely to come back na magpabalik-balik sila sa'yo, na hindi na importante kung mas mura sa kompetensya. Dahil ikaw yung taong paborito nila, ikaw pa rin yung binabalik-balikan nila kahit medyo may konting diferensya sa presyo. Tama po. Ganon yung konsepto. Maraming salamat po, kuya. Maraming salamat po sa atin. Bye, brother! Naway gabayan tayo ng Panginoon. Salamat po. Kita-kits, brother. Okay, sige. Last na. Okay. Last na to. Oh, may mga babae ngayon. O sige, tingnan natin kung makakadalawa ako. Babae lang muna. Puro lalaki kasi para maiba naman. Kadalasan kasi pagka babae, tanong ang puso yan eh. Good morning, sister. Taga saan ka? Good morning po. Taga saan ka? Alabang po. Alabang. Ano tanong mo, sister? About love life. Sige, go. Tuloy. Dali. Mabilis lang to. About cheating. Mabilis lang to, sister. Meron lang ako sasagutin na tanong, maganda tong isa. Na sabi niya, may aral ba tungkol sa mga taong nagpapatattoo at saka nagpapa-body piercing? Meron, nakasulat sa isang talata ng Levitico. Ang sabi, wag mong lilimbagan ang sarili mo ng anumang tanda o kukudlitan ng iyong laman. Ako ang Panginoon. Mismong Panginoon ang nakapirma dun. Merong talata na ganun. Ngayon, wala naman akong hatol tungkol dun sa mga nagpa-piercing na at saka nagpatattoo na. Hindi naman nila alam yun eh. Pero ako, sinabi ko lang sa inyo, just for the sake na alam ninyo. Ganun yung konsepto. Wala naman akong hatol dun sa mga tao nagpapa-piercing at saka nagpapatattoo. Ano nila yun eh, kumbaga, sarili nila yun. Ako, I'm a big believer of live and let die. Nagtanong ka, sinagot ko lang yung tanong. Yun, ganun. Okay, tuloy sister, go. Tatanong ko lang po kung about sa love life. Sige. Anong kwento mo? Nalilito kasi ako kung sinong pipiliin ko eh. Ay! Lalaki or lesbian. Okay. Akala ko naman, meron dalawang lalaking nangliligaw sa akin. Yung isa mayaman, yung isa mahirap. Putak na. Okay. Lalaki o lesbian. Okay, sige. You have to check both of them. Labas muna tayo ng usaping spiritualismo kasi obviously sa Quran at sa Biblia parehas hindi pinapayagan yan. Pero labas muna tayo ng usaping spiritualismo. Praktikalan muna tayo, Doon muna tayo sa praktikalan. Okay. Ngayon, yung konsepto na may naliligaw sa lalaki o may naliligaw sa tomboy. Kanino ka mas na-attract dun sa dalawa? Parehas po eh. Parehas. Palagay mo, sino dun sa dalawa yung mas responsable? Parehas naman po. Hindi mo pa sila masyadong nakikilala. Kilalanin mo muna parehas, ganun ang gawin mo. Kasi, ganito, ito sigurado ko eh, Opo. hindi magiging parehas yung dalawang tao pagdating sa pag-uusap pagiging responsable. Sigurado, meron diyang mas galante kaysa dun sa isa. Sigurado, meron diyang mas responsable kaysa dun sa isa. Sigurado, meron diyang mas lamang pagdating sa pag-aalaga, pagdating sa paglalambing, at maraming iba't iba pang bagay. Including pati paggawa ng pera. Kailangan mong isama sa equation yun eh. Kung saan ka mas financially stable, kung saan ka mas emotionally stable, kung saan ka palagay mo mas maalagaan ka nung dalawa, kung saan ka palagay mo mas magfo-flourish ka dun sa personal na endeavor mo, na more likely itong tao na to ay tumulong sa personal na endeavor mo. Ganun yung konsepto. So ngayon, ako, ang suggestion ko, makipag-date ka parehas, tapos tsaka mo sila kilalanin parehas.
Okay po. Follow-up question, okay ka na? Okay na po ako. Okay. Salamat po. Thank you. Bye-bye. Okay. Okay, next tayo. Last na to, babae rin. Babae rin. Nakahalos lahat, puro lalaki. So, last na to. Kasi nakaisang oras na ako rin sa Facebook eh. Takya sabi ni Junings, so nakakatawa to, sabi, sila na lang sana magkatuluyan, yung tomboy at saka yung boy. Ayos, ano? Okay. Sige. Safe ka ron, safe. Okay, sige. Ito, isa, babae rin, Miss Ella. Good morning, Ella. Good morning na pala. Oo. Taga saan ka? Good morning. QC Philippines po. SNCP. Okay. Anong tanong mo, Yes. sister? Sa akin ngayon kasi, di naman siya problem. Kasi yung partner ko ngayon, ako kasi yung walang trabaho in the Okay. past 1 year mahigit. Kasi Okay. inalagaan ko yung mama ko. Namatay po siya nitong August lang. Sabi nung isa na wala antok ko. Okay, sige, tuloy yung kwento. Paano i-handle ang isang breadwinner guy na kasi ano siya, nag-work siya sa tita niya sa retail store for 13 years. Natatawa ko rin sa mga comment ng mga tao. Sige, tuloy lang. Ako nga rin po. Yung parang, kasi dun sa ano niya, single siya, boss. Single Oo. siya. For 13 years, wala siyang kina-live-in. Nagkaka-girlfriend siya, pero work, bahay, pamilya, ML lang siya. So, ngayon, nung nawala si mama, naging biglaan siyang padre di pamilya kasi single mother ako. Parang, ibibitawan niya na kasi magpapahinga muna as in 1 month siya. Then, may aasikasuhin siya sa province niya, yung lupa niya. Then, balik siya dito sa Manila, mag-work ulit din siya. Siyempre, paano i-handle yung isang breadwinner na siya muna sa isang buwan? Kasi siyempre, di ba, ang isang guy na sanay siya mag-provide, then mag-shift siya na siya naman yung nasa bahay. Paano i-handle yung gano'ng situation, boss? Yung parang ako yung nai-intimidate na ako naman yung magtatrabaho. Kasi dati, dalawa kami, tapos biglang nawalan ako, tapos siya lang yung nagpo-provide. Parang, Hindi naman Tao. komplikado yun. Kasi sanay ka naman na nagtatrabaho in the past. Diba? Tapos nagtatrabaho siya, tapos dalawa kayo parehas na nagtatrabaho. Eh di parehas lang din yung kwento. Kung paano dating nagtatrabaho ka, di magtatrabaho ka rin this time. hindi kasi na yun, boss, parang sabihin natin 1 month, 2 months siyang walang work. Parang, kasi may part siya na nagiging anxiety attack siya na wala siyang ma-provide. Parang gano'n. Siya? Parating may na-provide siya. Siya yung nagkaka-anxiety. Anxiety. Oo, minsan nagkaka-anxiety siya na parang, Tangina, ngayon swerte ako mo, ngayon, no? parang, Ang swerte mo, no? Tanginan tong haba ng hair mong hindot ka. Tangina ka. Napakaswerte mong hayop ka. Ang Sobra, swerte mong sobra. nakachamba ka ng ganyang klase ng lalaki na 13 years, walang jowa, tas ikaw lang, tas bahay, ML, trabaho, at saka ikaw. Tangina, no? Tapos nagkaka-anxiety pa siya kapag hindi siya nakakapag-provide. Putang ina ka, napakaswerte mong hayop ka. Ang sarap mong hatawin, eh, no? Tangina mo, no? Swerte ang puta. Saan ka nakakuha ng ganyan? sobra. Swerte ang Sobra. puta. Sa sa 5 relationship na niloloko ko, pinupukbok ako. Some naman is, addict Tapos na. itong lalaki, tangina, nakachamba ka ng putang inang swerte mo, talagang impact ka, putang ina ka, no? Ang sarap mang hatakin ng buhok mong hayop ka, napakahaba ng buhok mo, umabot hanggang dito, natatapakan ko. Tang ina, no? Boss, pati Facebook, tsaka YouTube, Reels, nakafollow. Tang ina. Nasantian kita ngayon. Napakaswerte nitong putang inan to. Swerte mong hayop ka, no?
Nakachamba ka ng ganyan, bira yung ganyan, putang ina. Totoo, Sa panahon boss, ngayon, 1 in a totoo. million yan. Tang ina, napakaswerte mo. Napakaswerte mo. Totoo, boss. Ikaw yung nai-intimidate, tang inang yan, no? And, totoo kasi, dati kasi, Yung boss, parang, tang ina, nung parang past totoo ba to? relationship- Swerte Kasi ang past puta. relationship ko kasi dati, boss, ako yung puro bigay. Diyan ka lang sa bahay, ako na bahala, lahat-lahat. Asikasuhin mo lang ako pagdating sa, wala, binubugbog lang tayo, boss, nagiging addict. Napakaswerte. Ngayon lang talaga ako ang puta. sinuwerte. Nakachamba mo, no? Tang ina, lakas tira, lakas chamba ka, te, ah. Tang inang yan. Lakas tira, lakas chamba, lupit mo. Ang swerte mong hayop Dami nga, ka. ang dami nagsasabi kasi nga, di ba, single mother. Alam mo, ako. pakiramdam ko, wala ka talagang tanong eh. Pakiramdam ko, niyabangan mo lang kami. Baliw, hindi. Baliw, hindi. Wala na, amoy kita. Wala ka talagang tanong. Wala ka talagang tanong. Niyabangan mo lang kami lahat. Puta ka nang anong how to handle ang puta, how to handle. Ulul, muulukuhin, how to handle. Alam mo naman gagawin mo, magtatrabaho ka sandali. Kasi alam mo namang hindi makabubuhay ang tao na yan ang hindi siya nagtatrabaho. Hindi siya nakakapag-provide. Tangina, ang yabang mo talaga eh, no? Ang yabang mo talaga eh, no? Yabangan mo pa kami, puta ka. Matagal na. Ay, Ang isda na huli sa sariling bibig. Pakyo, putang ina ka. hindi. Hindi ko paano kasi. Hindi kasi minsan kasi tumatahimik siya. Hindi ko alam kung paano siya i-approach. Parang ganun. Yakapin mo lang, Alam tas ba na lambingin parang- mo lang. Tangina, swerte ang putang. Kaburat, putang ina talaga. Alam mo, yun lang kadalasan yung magagawa mo. Yayakapin mo, tapos lalambingin mo, tapos tell him that everything is okay. That you guys are partners at hindi mo naman siya iiwan at hindi mo siya ilalaglag. Yun lang. Inis ko naman Tangina, swerte na putang. ito kasi, Inis ako sa'yo. hindi kasi, Tangina, Naba alam mo kasi yun, din siya tangina, sa- alam mo yun, yung mga ganyang klase ng lalaki, diretsuhin kita. Pagka ganyang na mga problema ng ganyan, tanggalin mo yung damit mo, pumatong ka sa kanya. Tignan mo, tanggal ang problema niyan. Tangina mo Uy. talaga. Tangina mo, nakakaburat ka. Nakakainis. hindi kasi, hindi totoo kasi nung last month, nabaon siya ng problema sa pera. So, kahit ako na wala akong work nun, dumidiskarte ako na bukod sa pamilya ko, kasi hindi ako humihingi sa kanya, boss. Alam mo, ang Ginagawa gagawin mo na lang niya. dyan, simple. Hindi komplikado yan. Hindi siya marunong sa finances. Ikaw na maghawak ng pera. Imposibleng hindi ibigay ang pera nun. Baliktad, bossing. Magdadalawang taon na kami. Hindi ko tinatanong kung kailan sahod mo. Yun na nga, kaya nga sabi ko nga sa ikaw na maghawak ng pera. Kasi nababaon nga siya sa mga kamag-anak niya eh. So ikaw na ngayon ang dapat gumawa ng paraan para hindi niya na mabigyan yung mga Masyado siyang kamag-anak niya putang ina. Masyado siyang mabait. Swerte ka na nga kasi dyan eh. Ikaw na nga lang gagawin mo na lang dyan, hihilutin mo na lang yan. Paano hihilutin? Gamitin mo yung pepe mo, putang ina ka, di ka marunong. Putang ina talaga. Mga babae ngayon, hindi alam kung kailan gagamitin yung pepe. Binibigay sa mga putang inang irresponsableng klase ng lalaki, ayaw ibigay sa mga matitinong nakasama nila. Tang ina talaga. Putang inang pangit ng trip mo. Ang pangit ng trip mo, nakakaburat ka. Tapos pag niloko, damay-damay. Tangina mo, binibigay niyo yung pepe niyo sa mga irresponsableng putang ina eh, di ba? Dapat sa mga ganyang klase ng lalaki niyo ibigay yan. Ayan, alam mo, responsable. Tinan mo, nauubusan ng pera dahil sa pamilya. Tangina, napakaswerte mo na yan. Ang gagawin mo na lang dyan, hihilutin mo na lang para ma-convert yung isip niyan papunta doon sa putang inang mga linta, papunta sa'yo dahil ikaw yung pamilya niyan. Ikaw yung pamilya niyan. Totoo. Hindi marunong ang puta. Tangina ng ganyang klase ng lalaki, tanggalin mo na yung damit mo, pumatong ka na sa ibabaw niyan. Tangina na. Napakahina mo, putang ina ka. Napakahina mo. Napakahina mo. Maniwala ka sa akin, pag napatungan ng iba yan, pagsisisihan mo talaga yan. Maniwala ka sa akin. Pag Ay, iba hindi pa ba pumatong dyan, pagsisisihan mo yan. Diyos ko. Nako, sinwerte ka Iyak pa na. ako sa akin, boss. Gawin mo na lahat, puta. Sinwerte ka na, gawin mo na lahat. Tang inang to, hindi marunong tatanong pa sa akin kung anong gagawin yun sa lalaki. Ang putang inang yan. Hindi nga kasi, totoo kasi pag babae kasi tinanong Akyo, putang ina mo, nabuburat ako sa'yo. Sobrang swerte ang puta, tas hindi alam kung anong gagawin sa sobrang tindi ng swerteng nakuha niya. Para kang nanalo sa loto, tas tinatanong mo sa akin, ano ba gagawin ko dito sa pera na to? Chess, tulungan mo naman ako, anong gagawin ko sa pera ko? Putang inang Hindi yan. kasi, kasi di ba, lahat ng 5 relationship ko noon, di ba, iba, ginago lang ako, tapos pinirahan ako. Ngayon ako na... Alam mo na nga, nasa matino ka na. Huwag ka ng putang ina mong trust issues ka panleche ka eh.
Tang-inan to, ang sarap hatakin ng putang inang buhok nito sa kilikili, no? Tang-ina mo, suntukin ko kaya kilikili mo, no? Tang-inan to, bobo ang puta, nakakaburat. Hindi pa niya alam kung anong gagawin niya, trust issues pa niya. Ang babanatan niya pa ng trust issues niya, yung matino pa. Ang putang inang pangit ng trip mo. Ang pangit ang trip mo talaga. Tang-ina, nakakaburat ang puta. Yan ang hirap sa inyo. Okay lang. Yan ang putang inang hirap Ulit, sa inyo. okay lang. Maghahanap kayo ng matino, tapos na-trust issues kayo. Tapos pag si Raulo, dun yung ibibigay ngayon yung pepe nyo. Putang inang pangit ng trip nyo. Ang pangit ng trip nyo. Diretsahan lang tayo, napakapangit ng trip nyo. Naghahanap ng matino, pag nakakuha ng matino, babanatan ng trust issues. Ayaw ibigay lahat. O tapos pag nakahanap naman ng tarantadong si Raulo, na alam mong aanakan ka lang, tatakbuhan ka na, tsaka mo ngayon ibibigay yung pepe mo ron. Ang pangit ng trip nyo, putang ina nyo. Ang pangit ng trip nyo. Mas bata siya sa akin. Tamo, tangina mo, putang ina ka talaga. Mas bata pa sa'yo nakuha mo eh. Putang ina mo talaga, nakakaburat ka. O sige na, pag malaki mo pa sa akin, pogi din kahin eh, pogi. Putang ina mo ha, sapain ko mo, tangina, ngalang-ngalang mo, tangina, nakakaburat ka eh. Ang sarap hatakin ng funny bone mo eh, no? Tanginan to, ang pangit ng trip mo. Alam mo, tumawag ka lang dito para yabangan kaming lahat. Tangina ka. Hindi, totoo. promise. Paki yung putang ina mo. Nakakaburot ang puta. Tanginan to. No, tanginan mo yan. Putang ina, nakakaburot ng puta. Tatanong pa siya, anong gagawin ko? Yan, tangina mo, yan, ganyan gawin mo. Yan, ganyan gawin mo. Mag-ano tayo dito? Maghanap ka ng butas, yan ganyan na gawin mo. Tangina, nakachamba ka ng matino, hinahanapan mo ng problema, hanap ka pa sakit ng ulo kahit alam mo naman talaga kung anong gagawin mo. Banata mo pa ng trust issues. Tama, birahan mo pa ng trust issues. Yan, oo, tama, banata mo ng mga ganyan. Tapos pagka hiniwalayan ka niyan, nakachamba ka ng isang putang inang siraulo, naaanakan ka lang, dun mo bigay ngayon yung pepe mo, puta. Nakakaburat. Tangina, sinuwerte ka na nga. Ayaw mo pa ibigay yung pepe mo dyan sa putang inang niya. Nakakainis. Nakakainis. Hindi mag-i-stay Maniwala ka, naman pati na mga siya basher ko dito, nabuburat sa'yo, sumasang-ayon sa akin. Tanginang yan. Yung kanina nagtatawag ng adik-adik, sabi ngayon, tama. Adik daw ako kanina, tapos ngayon sabi niya, tama. Putang inang yan. Ang pangit talaga ng trip mo, no? Tangina, napakapangit ng trip mo. Maghanap ng kung sino mang putang inang siraulo na aanakan ka lang, ibibigay doon ng pepe. Tapos pag niloko ka, sabihin mo kasalanan ng lahat ng lalaki. Pag nakachamba ka ng matino, bibirahan mo ng trust issues, tatanungin pa sa akin kung anong gagawin mo. Putang inang pangit ng trip mo. Ang pangit ng trip mo. Tang inang Tapos Fuck you. boss. Ina mo. Oh. Boss, Oh, dadagtugtungan pa niya yan para lalo kaming mainggit. Oh, sige, ano dugtong mo? Putang ina, makikinig na lang kami sa'yo. Tang inang niyan. nag-aya na rin ng kasal. Putang ina mo talaga. Putang ina ka. Tang ina mo. Ako, putang ina mo. Huwag mo akong pinagluloko. Sinasabi ko sa'yo, ha. Maniwala ka sa akin. Puta, aalamin ko kung saan ka nakatira. Suntukin ko nga lang alam mo. Tang ina to, nakakaburat ang puta. Nagaya na rin siya ng kasal. Anong gagawin ko? Nakachamba ako ng lalaking sobrang responsable, boss. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Na-intimidate ako sa kanya. Pag wala siyang trabaho, pakaramdam niya wala siyang kwenta. Tapos 16, 12, 13, 14, 15 years siyang walang jowa. Ako lang yung kauna-unahan jowa. Hindi siya nang bababae. Oo, tapos nag-aya pa siya ng kasal. Boss, anong gagawin ko? Putang ina mo, niyabangan mo lang kami lahat eh. Tang ina ka. Hindi nga kasi Tang inan to, ilang days nakakainis. din ako sa silent mode kasi siya minsan sa akin. 2 or 3 days hindi siya. Basta pag may problema yun, hindi niya ako na-contact. Tinan mo, ganun siya kasi karesponsable. Pag may problema siya, inaayos niya muna yung problema niya, hindi kanya pinag-iinitan. Tang ina. Kita mo? Yan ang ginagawa ng mga responsableng lalaki. Nananahimik, inaayos yung problema nila, tapos kikwento na lang sa'yo pag tapos na yung problema. Tang-inang yan. Ganun siya, boss. Oh, ganyan din ako eh. Tang-ina mo eh. Ganyan din ako eh. Pag may problema ako, inaayos ko yung problema ko, wala mo nang makikialam sa akin, mga putang ina nyo, box out muna kayong lahat. Ayusin ko muna itong Lahat problema nga ng ko. kaibigan niya, hindi niya kinakausap. Yung mga Yun tinatanong na ko mismo sinasabi ko sa sa'yo. lugar. Kaya alam ko kasi ganyan din ako. I should know. Ganyan ako eh. Hindi ko naman sinasabi responsable ako kasi may mga pagkakataon irresponsable ako eh. Pero sa ganyang sa ganyang panig na pag may problema ako, nananahimik talaga ako sa isang sulok, inaayos ko yung problema ko, wala mo nang makikialam, ayusin ko lang muna problema ko, tsaka na tayo mag-usap pag ayos na.
Ano, tinan mo? Swerte ka na dyan Tinatagtaran ko, Kasi ano ba, tinatagtaran ko dediretsuhin pa kita. naman siya ng ano. Tinan mo, dediretsuhin kita. Ito, normal sa mga lalaking si Raulo. Ang normal sa mga lalaking si Raulo, pag may problema sila, either ikaw yung pag-iinitan, o pupunta sa mga tropa niya, makikipag-inuman, pumili ka na lang sa dalawa. Pero sinuwerte ka, leche ka, tang-ina kang hindot ka, yan yung klase ng lalaking inaayos yung sarili niyang problema, inaayos yung buhay niya, tapos tatanong mo pa sa akin kung anong gagawin mo, tang-ina yung ganyang klase ng lalaki, maniwala ka, bibigay ko pepe ko dyan kung babae ako. Diretsahan lang, tang-ina. Nakachamba ka na eh, ay hindi mo pa alam kung anong gagawin mo, putang ina mo, napakahina mo naman. Hindi kasi. Literal. Tang-ina ka. Kainis. Lahat ng reels mo, pag nako-connect dun sa kunyari nararamdaman ko or nagiging nangyari sa amin. Kasi pag 2 or 3 days hindi siya nagpaparamdam sa akin, nag-anxiety attack ako, baka ganito. Ikaw pa yung baka ganyan. nag-anxiety attack, ano? Habang inaayos niya yung problema niya, dumadagdag ka pa sa problema, putang ina ka talaga. Putang ina! Babae nga naman. Tangina. Hindi ko rin siya mini-message kasi iniisip ko rin baka may problema. Hindi mo Pero kami na sa message, sarili nag-anxiety mo- ka naman. Kainis ang putang ina. Hindi kasi iniisip ko, bossing, baka may ginawa ba ako or what, ganun. Tag ina, nakakaburat. Putang inang yan. Baka may ginawa ka ba? Pwede mo namang i-message. Putang inang yan. Diba? Pwede ka namang mag-send ng sweet words. Pwede namang ikaw na yung mauna. Putang ina. Putang ina ka. Pag Hindi, napunta pa sa nung- iba yan, maniwala ka sa akin, pag napunta pa sa iba yan, pag sisisihan mong pinanganak kang hindot ka, tignan mo. Hindi, time naman na yun, bossing, pinuntahan ko siya. Nung nakita niya ako, niyakap niya ako. Tapos nag-sorry siya sa akin kung bakit di siya nagpaparamdam. Talaga, alam mo, ginagawa mo, iniinggit mo na lang kaming lahat eh. Tangina, ano yan eh? Hindi. Mr. Dreamboy na yan eh. Tatanong mo pa sa akin kung anong problema mo. Tingnan mo, pansinin mo, nawala yung tanong mo, di ba? Anong nangyari na lang ngayon, kinuwento mo na lang para mainggit kami lahat. Putang ina ka talaga. Hindi. Kasi sa'yo, hindi pa. Ano talaga yung tanong mo? Puta ka. Ano tanong mo? Yun Leche nga. ka. Papalo Yun ko nga. sa mukha mo tong putang ina Yung DJ kayo na anong- microphone ko. Kaburat ang puta. Anong pwede kong gawin pag oras na andito nga siya? Kasi may mga araw din siya na Maghubad ka, yun ang tahimik putang siya ina pwede mong gawin. Tang ina mo. Kinang ina. Wala nang ibang kailangan gawin, yun na lang. Ano naman sabihin sa akin, hindi mo pa alam yun. Binigay mo nga yung pepe mo sa mga naon na si Raulo eh. Tang ina. Kinang ina. Tatanong mo pa sa akin kung anong gagawin mo. Putang ina, alam mo kung anong gagawin mo. Dapat pag nasa iyo siya, kampante siya. Dapat makalimutan niya problema niya pag nasa iyo siya. Tang ina. yun nga sabi niya. Parang nagiging nagiging siya daw pag Tinan mo yun, kasama tinan niya mo, ako. tinan mo, Yung parang- tinan mo. Basahin mo yung comment. Tama ba ako, mali ako? Tama ba ako, mali ako? Sige nga, kayo nga magsabi, tama ba ako, mali ako? Ano kailangan daw gawin? Maghubad ka. Yun ang kailangan mong gawin. Ayan, tinan mo, basahin mo ngayon, Basahin mo. Tamo? Tamo? Pag mali naman ako, sasabihin naman ng mga yan, mali ako eh. Ayan, tinan mo majority. Tinan mo, yung iba yung pagkakasabi nila tama. Tama! May ang daming A sa dulo eh. Kaya nga. Kita mo? Kita mo? Hindi, bossing. Nakakagaan lang ng na may napagsasabihan. Iniinggit mo lang kami. Tangina mo eh. Uy, hindi guys. Hindi, yung guys. matinong, yung matinong kausap, yung hindi ka gagaguhin, yung parang, porket kaibigan mo, sasabihan ka lang gano'n. Siyempre, di ba? Umanap ka ng kahit ganyan, sabihin mong bardagulan ng salita. Sasabihan yung totoo. Tangina mo, Pacquiao. Tangina mo. Alam mo naman talaga yan eh. Gusto mo lang talaga sabihin sa amin para Hindi. mainggit kami lahat sa'yo. Congratulations! Clap sa'yo. Nakakahanap ka ng matino. Tangina mo, napakaswerte mong hindot ka. Napakaswerte mo. Sobrang swerte. Wala nang ganyan ngayon sa mundo. Karamihan ng mga lalaki, si Raulo na. Diretsahan lang. Hindi kasi- Karamihan ng mga hindi ko lalaki, sobrang galing tsumika, sobrang galing bumuladas, pag nakantot ka, tiway na. Karamihan naman ng mga babae, Hindi, parang hindi walang sila- laman ng utak, ang alam lang gawin, maglabas ng suso, tumuwad, magpakantot. Yun ang ngayon ang status ng mga tao. Sinwerte ka, nakakuha ka ng lalaking responsable, nakakuha ng lalaking matagal na panahon na walang jowa, 13 years na. So alam mong hindi na siya inclined sa ex niya, na kailangan pa niyang balikan o iniisip niya kung ano man. Nakasigurado ka na meron kang tsambang putang inang swerte mong lalaki na ang gusto ay maghanap buhay at pakiramdam niya wala siyang kwenta kapag wala siyang trabaho at wala siyang kinikitang pera. Ang swerte mo, nakatsamba ka ng lalaki na pinipilit ayusin lahat ng problema niya,
pagka may problema siya, nananahimik hanggang matapos yung problema niya at hindi pumupunta sa mga tropa para mambabae sila dahil may problema siya o mag-inom o kung ano man yung putang inang pag-initang ka kasi may mga lalaki talagang gumagawa nun. Ang swerte mo. Okay ka na? Tangina ka, ininggit mo lang kami lahat. Tapos nag-aaya pa pala ng kasal. Ayan o, sinabi. Comment section, nag-aaya pa ng kasal. Tangina, iniinggit mo lang kami lahat. Hindi totoo to. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Sinwerte ka Yun lang nga po. yung sabi ko, bossing, parang, totoo O yan, ba? tama. Yung Pagdudahan mo pa. guys? Yan ang gawin mo. Pagdudahan mo. Pag yung lalaki, kantutero lang, tapos iiwan ka pagkatapos mong mabuntis, yun ang huwag mong pagdudahan. Bigay mo pepe mo ron. Yung mga ganyang klase ng lalaki, diyan ka magduda. Tangina. Yan ang gusto mo, di ba? Yun ang gusto mo marinig, di ba? O yan, sinasabi ko na sa'yo, magduda ka na lang sa kanya. Tapos pag nawala yung ganyang klase ng lalaki mo, pagsisihan mo na lang na pinanganak ka at pinakawala mo pa yan. Tangina. Ay, putang ina. Sabog ka daw, boss. Wala akong pakialam. Tangina nyo, nakakasabog kasi yung putang inang naririnig ko ngayon. Naiinis ako sa'yo eh. Tanginan to. Nakakabuhat ang Hindi, thank you. Oh, hindi ako yung kasi sabog na guys, sabog. totoo. Ikaw yung sabog na sabog. Hindi mo alam kung kailan magkaroon ng... hindi mo alam kung ano gagawin mo sa isang matinong lalaki kasi nasanay ka na puro si Raulo. Tapos doon mo binibigay pepe mo. Nakakaburat ang puta. Yun nga rin, totoo. Utang inang yan. Okay na. Pero Ayos ka thank na. you, End ko na tong live na to thank you. Okay ka na. Tang ina, iningit mo lang kami lahat. Ikaw pa naging ending ko. Hayop ka. Eh, Yeah, blah, blah, nakausap ko rin ng idol ko. Manahimik ka, putang ina ka. Ininggit mo lang kaming lahat, leche. Ikaw natuwa, kaming lahat hindi. Maghihiwalay din kayo, walang forever, pukin ang ina nyo. Oh, maniwala ka, sabi na tong kasama ko rito, pag sinubo yung itlog ng iba niyan, maniwala ka, pag sisisihan mo. Tang inang. Ay, ginawa ko na yan. Alam mo na ngayon kung anong gagawin mo. Alam mo na ngayon kung anong gagawin mo. Pag hindi mo pa inayos siya sa putang inang yan at naghanap pa ng iba, pagsisihan mo na lang. Tama, wag mo ibigay lahat. Tama, tangina, pagdudahan mo pa. Pagdudahan mo pa, yan, tangina. Tapos pag napunta sa iba, putang ina mo. O gago, pagsisisihan mo ngayon yung putang inang kaputang inahan mo. Tangina ka. Yung gusto mo pinagmumura ka, Ramadan diba? daw, boss. Nakakaburat ang puta, nakakainis. Kinang ina mo, hatawin kita ng putang inang libro ko rito eh. Kinang ina mo, ang sarap ng putang ina mo, paluin kita ng baso sa ulo eh, makita mo. Putang ina ka. Ininggit mo lang kami lahat. Putang ina mo, isisiksik ko sa ilong mo tong putang inang to. Tang ina mo, asaksak ko sa putang inang bunganga mo to eh. Tang ina ka eh. Nakakaburat ang putang ina mo. Sisindihan ko yung kalang-alam mo, leche ka, putang ina ka. Tang ina ka. Nakakaburat, okay na nga. End na yung live. Putang ina nyo, iniingit lang ako eh. Kinang ina nyo. Sige na. Bye-bye. Thank you, Lord, sa Good night. Bye-bye. Good night, guys. Good Kinang ina mo, morning. ayusin mo ha, leche ka. Tang ina mo. Opo. Bye-bye. Yeah, bye. Hindi ko lang, tang ina mo, inggit lang po, tang ina ka. Kailan single ako, tsaka nagagaganyan kayong mga hayop kayo. Tang ina nyo. Kayo lang yung nakakakita ng matinong kasama sa buhay ang puta. Kinang ina nyo. Ay, nakalive pa pala ako rin sa Facebook. Sige na.